promise keeper. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, that you are with us in our worship this morning. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Healing is being done. Thank you, Jesus. All our sickness, diseases, our minds, negative thoughts. Lord, thank you for you are with us this morning, Lord Jesus. And thank you for every soul na binigyan mo ng Holy Ghost. Bago tayo umupo, we welcome them in the most precious name of Jesus. Mga apo ito ni Sister Lisa Alinagan, si Sofia, si Ezekiel, si MC Arbs Alinagan. Lahat sila ay nakareceive ng Holy Ghost. 8, 6, and 7 years old. Thank you, Jesus. At saka bisita natin from Cavite, si Julian Carillo, 13 years old. Naka-receive din siya ng Holy Ghost. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. Yung katabi mo, Brother Arky, si Allen ba to? Apo mo to, Sister Soli? Si Timothy pala. Kasi nagsilakihan na sila, ibig sabihin, tumanda na tayo. Thank you, Jesus. May be seated. Thank you, Lord, for your presence this morning. 22 yung naka-receive kahapon sa Cavite. Thank you, Jesus. Our service. Thank you, Lord. At yung pinagpipray natin na si Sister Adelaida, yung caretaker doon sa resort or sa lugar na yon ay naka-receive din ng Holy Ghost. Baptized in Jesus' name. Lord, thank you so much, Lord Jesus. Yung sabi niya, masaya naman ako. Pero ba't iba tong naramdaman kong mas masaya ako ngayon? No? Yan ang dala ng Holy Ghost. No? Na ayaw ng iba. No? Na gustong-gusto natin. Because without the Holy Ghost, without you, Lord, we are really nothing. Thank you, Jesus. Yung attendance ng mga bisita natin doon, 46, 45. No, yung mga naka-attend lahat. No, at maganda naman ang panahon, yung lugar natin. Lord, thank you so much. Bagong baryo, ang dami ring mga naka-attend kahapon, mga nasa, ilan yun? 30 plus. No, Sister Ina, no? So, very active yung mga gawain natin. No, tayo na lang ang napapagod sa ngayon. Pero sige lang, ano rin yan. No, ganun ang season na mayroon tayo ngayon. Thank you, Jesus. And ano pa ba? Sa lahat ng may mga birthday, dumadaan lang din naman, no? Happy birthday, no, sa mga dumaan na. Thank you, Jesus. Tsaka thank you, Lord, sa protection mo sa mga kapatiran natin na mga bumabiyahe. No, every time, lalo na sa mga gawain natin, yung galing dito, papunta ng Cavite, every Saturday, ganun ang kanilang ginagawa. No? So, may mga lakad talaga, may mga biyahe. No? At magiging cashless na yata ngayon ang toll expressway natin. So, yung lahat ng wala pang RFID ay asikasuhin nyo na. No? At saka, no, pag wala kang load, may multa na rin. No? So, nasa atin. Ano pa? Wala na. Shall we open our Bible in the book of Luke? Luke chapter 9. Chapter 10. After these things, the Lord appointed other 70 also, and sent them two and two before his face into every city and place whither he himself would come. So maliban doon sa 12, may inappoint si Jesus doon sa kanyang for the ministry, no, yung 70. So dala-dalawa, no, mag-ikot kayo doon, mangaral kayo, no, sabihin nyo sa kanila, magpagaling kayo, kung ano ang kaya kong gawin ay kaya nyo ring gawin. No? Sa verse 9, diretso tayo dito. Sige, daanan na lang natin. Mabilis lang naman to. No? Alas 10:53. No? Therefore said he unto them, the harvest truly is great, but the laborers are few. Pray ye therefore that the Lord of the harvest, that he would send forth laborers into his vineyard or into his harvest. Na topic na rin natin nakaraan yan. Go your ways, behold, I send you forth as lambs among wolves. Carry neither purse, nor scrip, nor shoes, and salute no man by the way. No, so si Jesus na nagsabi niyan.
No, alis kayo, partner, in tandem, magkakasama kayo, wala na kayong dadalhin. No, kung ano lang yung inutos ko sa inyo, huwag kayong manigurado na dapat kung isang linggo kang magtatrabaho doon, dala-dala mo na yung isang sakong bigas mo for 1 week para hindi ka magutom. No? Iba sa turo ni Jesus. Carry neither purse, nor scrip, nor shoes, pati sapatos. No, and salute no man by the way. No, wala nang mga kwento-kwentuhan pa o sayang sa oras. No, diretsahan na. And verse 5, and into whatsoever house you enter, first say, peace be to this house. And if the Son of Peace be there, your peace shall rest upon it. If not, it shall turn to you again. Verse 7, and in the same house remain eating and drinking such things as they give, for the laborers is worthy of his hire. Go not from house to house, and into whatsoever city ye enter, and they receive you, eat such things as are set before you. So sa verse 9, and heal the sick that are therein, and say unto them, the kingdom of God is come nigh unto you. No, so diretso tayo mga kapatid sa verse 17. And the 70 returned again with joy. No, dahil sa kanilang mga na-experience na silang 70 ay pinili and 2 by 2, no, na-experience nila kung ano yung mga kayang gawin ni Jesus because God has given them, Jesus has given them the authority ng special power of attorney na kung anong kaya kong gawin, kaya nyo rin. So nung nagawa nila ito, sa kanilang pagbalik para mag-report kay Jesus Christ, ito ang sabi, and the 70 returned again with joy. No, na may kagalakan, saying, Lord, even the devils are subject unto us through thy name. No, so sabi nila, Lord, masaya kami na bumalik. Grabe. Kasi pati demonyo pala, no, mga devil, grabe, sumasaludo sila sa amin. No? Talagang wala silang magawa. Ay, sino ba naman ang hindi matutuwa? Siguro, oh, demonyo, nasan ka na? I rebuke you in Jesus' name. Ibinigyan ka ng authority. No? Hindi alam ng gagawin ng demonyo kung saan siya kakaripas. No? Huwag mo lang siyang sabi niya, doon na lang kami sa mga baboy. No? Shall we pray for a while? Lord, again, thank you so much, Lord Jesus, for every week. Lord, you've given us so much strength. You've given us enough provisions. Thank you, Jesus. Enough strength, enough healing. Lord, thank you so much for sa pagsama mo sa lahat ng mga gawain natin, Lord Jesus. And thank you, Lord, for giving us always this privilege, this opportunity that we can worship, we can praise your name. Every time na ang oras ay para sa iyo, Lord, ay andito kami sa lugar na ito. Lord, really, you are a way maker in our lives, Lord Jesus. Lord, bless your word this morning. Thank you, Jesus. Lord, we love you. We praise your name. Lord, again, we do this with all humility in Jesus' name. Amen. No, so dahil sa kanilang mga experience, no, sabi nila, grabe, pati pala mga masasamang espiritu, kayang-kaya naming i-rebuke at sila ay sumusunod dahil sa pangalan mo, Jesus. No, ay alam naman natin, every sickness and diseases shall bow down in that name, and there's no other name given among men whereby we must be saved, na kung saan ang galing sa langit, papunta dito sa lupa, and that is the only name of Jesus. Verse 18, and he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Ang sabi ni Jesus, nakikita ko no, na si Satanas ay para bang bumagsak, no, papunta dito, no, galing sa langit, papunta dito sa lupa, no, nakagaya ng isang kidlat ba to? Lightning. No, sa 17, behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan, no, to tread. Ano bang tread sa Tagalog diyan? No.
para apakan, no, ibig sabihin, silang lahat ay walang power over against you. Yung mga serpents na yan, yung mga scorpions, lahat ng may mga lason, kamandag, no, lahat yan sila ay hindi obra, and over all the power of the enemy, no, at lahat ng may kapangyarihan ng mga kaaway, and nothing shall by any means hurt you. Thank you, Lord, for your promise. No, that nothing shall by any means hurt you. No, kahit ano, no, walang pwedeng makapanakit sa atin, pero yung iba, tinitempt nila talaga yan. No, thou shalt not tempt the Lord thy God. Lord, sinabi mo pala eh. No, okay, magpatry tayo. O, pakagat ka ngayon sa scorpion dyan. Tingnan natin kung hindi ka masaktan. No, pakagat ka sa ulupong, sa viper. No, ay talagang may mangyayari sa ating masama dyan. No, iba yan, no, mali ang application. Sa verse 20, notwithstanding, in this, rejoice not. No? So sabi ni Jesus, binigyan ko kayo ng kapangyarihan over against the serpents, the scorpions, against the devil, against the power of the enemy. Lahat ng ito, pero sabi ni Jesus, gusto kong makita ninyo, no, na dahil lang sa mga bagay na yan, sabi niya, dapat ang kasiyahan nyo wala doon. No? No? Dapat hindi kayo masaya dahil na nagagawa. Hindi, of course, alam natin na sino ba naman hindi masaya. Pero ang gustong sabihin ni Jesus, sabi niya, mga mabababaw pa yan na rason. No, because given na yan, dahil sa pangalan ko, kaya nyo yung gawin. Pag may sakit kayo, gagaling kayo. No, pag may ganito kayong ipagpipray in my name, mangyayari yan because of my name. Pero sabi ni Jesus, sabi niya, binigyan ko kayo ng authority because of the Holy Ghost that He has given us. Nangyayari yan dito sa atin, mga kapatid. How many times we've prayed? Yung may mga laboratories, may mga sakit, lahat pinagpipray natin. And Lord, thank you for answering us. At nagiging maganda yung mga results. And that is because of the power of your name, Lord Jesus. No, notwithstanding in this, rejoice not. No, wag kayong mga galak, wag kayong yung sa sobrang saya na nagagawa nyo yan. Why? That the spirits are subject unto you. No, na dahil lang sa, no, parang siyempre, yan ang gustong-gusto natin ng mga tao. No, aswang, alis! No, no, in Jesus' name. No, no, talagang i-rebuke mo pa. No, no, no. Masaya ka na pag umalis sila. No, sabi ni Jesus, mababaw yan. No, kasi given na yan. No, hindi dapat yun ang source ng kaligayahan natin. That every time, Lord, I pray for this man, for this person, I pray in Jesus' name na siya ay gumaling, although masaya tayo. Pero gustong sabihin ni Jesus, dahil lang doon, sabi niya, mababaw pa yan. No, dahil given na yan. Sabi niya, saan ko kayo gustong maging masaya? Sabi niya, dito. But rather rejoice. Na dito kayo magkagalak, mangagsaya, because your names are written in heaven. No? Dahil ang pangalan ninyo ay nakasulat sa langit at ang pangalan na yan ay pwede palang mabura. No, ang daming mga verses dito, mamaya babasahin ko. No, the day that God has given us the Holy Ghost, we are baptized in the most precious name of His name, of Jesus' name. Nagsisi tayo sa ating mga kasalanan. Our names are written in heaven. No, and that book of life, no, kung saan nakalagay ang ating mga pangalan, is the book of God, where the names of the righteous are written. No, kung saan ang mga pangalan ng mga na-save na, no, andun nakasulat, pero base sa scriptures, kung ating pag-aaralan, mga kapatid, no, the day that God has given us salvation, our names are written in heaven. Pero dito sa mga scriptures na sinabi, our names can be blotted out. No, why? Because of sin. No, dahil sa kasalanan. No. So if the righteous are scarcely to be saved, no, how much more yung one saved, always saved? No? Hindi talaga mangyayari yan. No? Yun pa kayang, no, ang Bible nagsasabi mismo, no, mamaya basahin natin yan. No? If the righteous are scarcely to be saved, how much more yung mga naniniwala sa one saved, always saved? No?
The title of our preaching, no? What is your story? Hindi ko alam minsan kung ano itong mga title na pinagagawa natin eh. Brother Roman, na-title na ba natin to? No? Brother Sam, hindi pa ganito. So yan na lang, what is your story? Ano ang kwento mo? Ano ang kwento ng buhay mo na kasama si Jesus Christ? No, ano ang kwento ng buhay mo before that you are not serving with God? No, sino nakakilala kay Harry Potter? No? Si Harry Potter, no? Yung manggagawa ng pottery, si Harry Potter, no? British kasi to, no, Harry Potter, no? Para no, si Harry Potter, no, ay isang karakter sa again, the title of our preaching, what is your story? Nakwento ko ito mga kapatid because Harry Potter, no, sino ang creator nito, ang author nito? No, si Joanne J.K. Rowling. No, Rowling, yan. No, si J.K. Rowling, isang British also author. No, pag binasa mo yung buhay niya, talagang muntik nang masira yung buhay niya dahil hindi niya alam kung anong gusto niyang gawin sa buhay niya until nakita niya na ang kanya palang porte, ang kanya palang strength ay sa pagbuo ng mga kwento until na siya ay nakabuo ng kwento. At ito ang pinakasikat na story na novel, no? Ito ay ang Harry Potter is a series of 7 fantasy novels, no? 7 libro ito. Tama ba, Sister Kalin? No, ito. No, Sister Virgin. Sino yung may mga libro ni Harry Potter? No. No. Maliban sa sinihan, no, may mga libro na 'yan. May mga computer games, lahat about the Harry Potter. No, unang labas niya noong 1997. No, bata pa si sinong yung nagpapil doon Daniel Radcliffe, no, tama ba, no? No. Nung bata ngayon may edad na rin siya. So, sinabi ko ito mga kapatid, no, ito ay nilikha, no, the author si J.K. Rowling. No, at yung Harry Potter na yan, ewan ko sa mga kabataan, baka hindi na nila alam ito. Pero kami naabutan, 1997 eh. No, naabutan pa yan namin. No, hanggang ngayon, marami kasi ang kanyang nakuha or na-captive na mga audience talaga from young people hanggang pati sa mga adults na pati senior citizens na na-captive pa rin niya, lalo na sa senior citizens, mga libro ang gusto. No, habang nagre-relax, no, kasi matindi ang imahinasyon, no, ni J.K. Rowling pagdating sa kwento. No, kita mo naman diyan yung Harry Potter, talagang out of this world talaga na klase ng mga ayan. Thank you, Brother Roman. No, ayan pala nakasulat, basahin na lang natin. Ayan. Kaya mabe-verify ni Brother Roman kung wala naman sa kwento yan eh. No, mabe-verify. Ayan, no. As of February 2023, no, the books have sold more than 600 million copies. No, imagine, 600 million copies. No, the best selling book series in history, no, available in 85 languages. No, its franchise was estimated at $25 billion. Ayan, nakalagay yan dyan. No, so ganon kalakas mga kapatid, and si J.K. Rowling was named the world's highest paid author sa Forbes nung mga ilang taon na nakalagay diyan, no, dahil sa paggawa niya ng Harry Potter na ito, no, na kwento, na story. Pero no, ito ay anong tawag dito? In history na ito mga kapatid. But again, no, dahil sa kaisipan na mayroon siya, no, ay talagang yumaman siya ng gusto. No, dahil sa kanyang mga nilikha out of that story. But what we are talking about, mga kapatid, is our story with God. No, kasi tayo ay may kanya-kanyang kwento rin sa Diyos natin. No, and the book of Acts is the history, no, ng ating mga ninuno pagdating sa forefathers in the faith, pagdating sa mga gawain. At sabi nga nila, the book of Acts hanggang ngayon ay chapters following.
No, tuloy-tuloy tayo ang nagpapatuloy ng Book of Acts at lahat tayo mga kapatid ay may kanya-kanyang kwento sa buhay pagdating sa paglilingkod natin kay Jesus. No? Bago man o matagal na sa church, bata o may edad o matanda na, we have our own story with God to tell. No, may mga kanya-kanyang kwento tayo. Alive without God and alive with God. Ano ang magandang kwento ng buhay natin noon? Ano bang mas maganda? Yung buhay noon o yung buhay natin sa ngayon with Jesus? No, o ngayon na may relasyon na tayo kay Jesus? You know, every day we are creating a story of our life with our God. No, ang iba mahaba-haba na yung kwento ng kanilang buhay pagdating kay Jesus. Yung iba naman paumpisa pa lang. No, yung mga new converts natin, paumpisa pa lang kayo. No, kami hindi namin alam kung basta ganoon ang buhay natin. From new converts, no, sa mga first generation ng church natin na andito pa, Lord, thank you so much for giving them the strength, the good health. Thank you, Jesus. Because their story is a great testimony for us. No, dahil ang kwento ng kanilang buhay ay yan ay napakalaking testimony sa atin na tayo bilang baguhan at nag-uumpisa pa lang sa paglilingkod natin sa Diyos, kung mayroon tayong mga kwento dyan na parang hirap na tayo sa paglilingkod sa Diyos, andyan sila to tell us, just go on. Just move on, just continue, dahil sila na nauna na at may kwento ding ganyan, sila rin ang makapagsasabi sa atin, just go on, continue your story with God. No? Dahil ayaw nating mangyari na sasabihin ni Jesus, sabi dyan ni Paul, yung mga sentimento niya, si Janice, si Jambres, si ganito, sina Alexander, dati mga kasamahan ko yan. Ganda ng kwento ng aming buhay. Magkakasama kami sa paglilingkod sa Diyos, but now, they have gone astray. Sila ay lumayo na, umalis na. So ano ang nangyari sa kwento ng kanilang buhay? Yung kwento nila sa Diyos, naputol na. At ang gusto nating mangyari, mga kapatid, we are making our own story with God, and we are helping each other na pag ang kwento natin ay hindi pa buo, dito tayo lumapit sa mga mahaba na nobela na ang kwento ng buhay nila. Pagdating sa paglilingkod sa Diyos. Sa atin, ano pa lang ito? Yung mga binabasa natin dati. Ako, naranasan ko pa yan dati. Yung may mga comics na wakasan. Tama ba? May mga comics na wakasan. Mayroon namang mga fantasy na comics na susunod na kabanata. Tapos, uupa ka. Kami, naranasan namin yan. Kasi nung time na yun, wala naman yung mga computer, walang mga ganyan. Minsan nga, mayroon pang nagpapaupa ng mga comics na yan. May Encantasia, Encantadia, may aswang, may kung ano-ano na lang. Marami. Yung iba naman na medyo sosyal, yan, hanggat sa umabot na ang mga, yung flames, yung slumbook, may pocketbooks o ano pa man, hanggat sa, ang dami mga kapatid, but lahat ng yan, again, as we serve sa paglilingkod natin kay Jesus, Jesus is the author and finisher of our faith. So again, itong sinabi ni Jesus dito, but rather rejoice, because your names are written in heaven, dahil ang inyong mga pangalan ay nakasulat doon sa langit, in the book of life, doon nakasulat, lahat ng mga nandito sa Bible, mga kapatid, they have their own story to tell about their service with God. Noah, he walked with God, kahit lahat masama na, halo-halo na yung kasalanan, but he found favor with God dahil sa kanyang klase ng paglilingkod ng kanyang buhay. Naging maayos siya. He was righteous before God. Pagdating kay Abraham, he was a father of faith. Doon tayo nagmana ng pananampalataya natin sa kanya. He is our father in the faith. Pagdating kay Jacob, pagdating kay Isaac, pagdating kay David, they have their own story to tell about their God. Kay Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, lahat
Lahat sila may kwento at tayo mga kapatid, may kwento din sa pagdating sa paglilingkod natin sa Diyos. At tayo ang uhuhubog, tayo ang author ng ating kwento pagdating sa paglilingkod natin sa Diyos. Kasama ang Diyos natin, dalawa ang karakter lang, ikaw at ang Diyos, you and me. No? So tayo ang magde-decide, Lord, it is another day. Thank you for the breath of life that you've given us. No, pagising pa lang natin, Lord, parang sama ng pakiramdam ko, but still, I have the breath of life. Pwede akong tumayo, pwede akong kumain, pwede akong magtrabaho, lahat ito, Lord, okay ito, thank you, Jesus. No, at sa araw na yan, tayo ang bubuo ng kwento natin sa Diyos. No, Lord, ano ba ang gusto kong kwento sa ngayon? No, just help me write it down. No? Para bang umaga pa lang, Lord, umpisa ng kwento ko ngayon, another page. Sulat kang ganun, Lord, anong gusto ko? Okay, Lord, kamusta muna? Lord, kamusta ka na? Ganito, thank you, Lord, ganyan. Pagdating, okay, lahat. At the end of the day, no, another, to be continued, another day. No, sa pagtapos ng araw na yan, ano ang gusto nating makita? Are we victorious? No, ano bang gusto nating makita? Na yung araw na yan, sa libro na mayroon tayo, no, victorious ang nangyari, o tayo ay malungkot, no? O tayo ay nagsisisi bago matulog. No, ano ang gusto nating kwento? No, nasa atin 'yon, mga kapatid. No. Ano gusto para bang pag yung bang pag may iba na nakatingin, pag anong biography ba ang tawag diyan, no? No, biography o Brother Wilfred, no? So pag pinamigay mo yung biography na yan, ano ang gusto mong makita? Ay, grabe pala ito si Brother Wilfred, grabe pala. Lahat, no, grabe pala ito si ganito, si ganyan. No, ganito pala yung pinagdaanan nito. No, pero pag ang makakita, alimbawa, ganun naman, hindi lahat ng lakad natin sa Diyos ay masaya. Hindi lahat ng lakad natin sa Diyos ay lagi na lang smooth sailing, ay lagi na lang okay, walang aberya, wala kahit ano. No, marami na nagpapakita dyan ni motivational speaker, may mga ginagamit pa silang mga, ano tawag dyan, mga illustration. No, dalawa, no, sigurado nakita rin ng iba sa atin yan. Naglagay sila ng dalawang ball sa taas, yung isa paslant, mula doon pa ganon. No, naglagay ng ball dito, yung isang kalsada naman, na nilagyan din ng ball, may paganyan, may paganon, may paganon, may paganyan, may paganon. No, hindi diretso. And the question is, ano ang mabibilis or ano ang mabilis na bababa? Yung isang diretso, no, pareho ang laki ng ball, pareho ang bigat, o yung isa na may paganon-ganon, ano ang mas mabilis na bumaba? O sa hindi pa nakakakita nun? No, physics. No. Ang straight ba? Sino nagsabing straight? No? Sino nagsabing may pagganon-ganon? Ang mabilis. No? No. Doon tayo magtataka, mga kapatid. Akala natin yung mabilis bumaba, yung straight lang. But in fact, yung mabilis na bumaba ay yung pinakawalan, pababa, paganon. Why? No, yan ang takbo ng buhay natin. No? Dahil may puwersa, may force, basta law of physics. No, ganon ang nangyari. Pagbaba, pag-akyat, pagbaba, no, biglang bilis. Ganon din ang buhay natin. No, pag ang gusto natin, easy lang, dire-diretso, para ka lang nag-i-slide, ay wag mong i-expect na mabilis. Pero yung buhay na may rough road, ang buhay na may ups and downs, yan ang tunay na buhay. No? May nakwento nga si Mama na nakahapon lang. No? Kasi yung nakwento ni Mama, kaibigan niya ng mga kapatid ko doon sa Quezon. No? Sam, sabi ko, ano yun, Ma? No? Alam mo si ganito, hindi ko kilala yun. No? Hindi si ganito, hindi ko na kilala yan, taga Quezon yan, wala akong kamuang-muang doon sa Quezon. No? No? Sabi niya si ganito, okay. O yung ano pala, barkada ng mga kapatid ko. No? Nakatapos, naging seaman. Pagkatapos maging seaman, no? Ano ang nangyari? No, nabalitaan na lang, ang barko nila andon sa Amerika.
No, kakagraduate lang, kakasakay lang yata nito. Wala pa yatang 25 ito. Lalaki. Sila na apat na magkakaibigan, siguro hindi mo alam kung ano nangyari. Hindi, may alak pa rin pala sa barko, na sinasakyan nila. Apat sila na lasing. Hindi ko alam, pinagtripan, lahat silang apat tumalon ng barko. Apat sila tumalon. Mga lasing. Mabuti yung tatlo, nakita. Siya, hindi nakita. Siyempre, pag ikaw bumagsak sa tubig, ang tendency mo, lulubog ka. Pag lumubog hanggat sa ikaw ay mamatay doon, pag nag-bloated ka na, after 24 hours, saka lang lulutang ang iyong katawan. Kaya yung mga tao na nalulunod, hindi mo yan kaagad-agad makikita dahil kung ano-anong sisid na lang ang hinahanap kung saan sila kasi lulubog talaga yan. So ano ang nangyayari? Ganun. Siya ang hindi nakita. Mga barkada na, nagiinuman doon sa amin, nagiiyakan. Barkada namin yun bakit ganun nangyari sa kanya habang umiinom sila? Lasing na rin, buti hindi nagtalunan doon sa... Why, mga kapatid? Yun. Ay, anong impact sa magulang? Sabi nga ni Mama, sabi niya, yung mga bata na yun, parang ang buhay nila, parang hindi sila nakaranas. Kasi may kaya yung magulang. Parang hindi nakaranas na mahirapan. Sabi ko, yun ang mali. Pag ang mga kabataan hindi nakaranas ng buhay na may hirap, paglaki ang daling bumigay. Konting problema lang, wala na yung magulang sa tabi nila, parang hindi na nila ang gawin. Ano ang tendency? Bigyan mo lang ng kunting alak, magpapakamatay na yan. Bigyan mo ng baril, magpapakamatay na yan. Sa SM Bacoor, ilan yung nagtumalon doon? 2, Brother Ed? Babae at lalaki, tumalon, patay. Yung nakaraan lang dito sa may SM Cloverleaf, Ayala, sinubukan pang habulin ng isang guard para mahawakan, hindi nahawakan, nakapiglas, diretso doon sa ilalim din. Sa taas na yun, mabubuhay ka pa ba? Patay. Why? Mental health, depression. At sa ating mga kabataan, we are so grateful to God na andito kayo. You must be thankful to your parents pag kayo ay pinapangaralan. Pag kayo ay sinasabihan. Hindi nga kayo dinudos-pordos Pag kayo ay dinos-pordos, ibang usapan na yun. Wag lang yung dos-pordos, wag lang yung yantok. Masakit talaga yun. But we are so thankful, mga kapatid. Why? Pag kayo nakaranas ng medyo hirap sa buhay, mga kabataan, pag kayo pinahugas ng pinggan, pag pinalaba, pag pinaluto, dahil kaya nyo na, again, wag magrereklamo. Why? You are being trained na paglaki, maging responsable at hindi basta-basta bibigay sa problema. Tayo nga na andito na sa church, even with the Holy Ghost, malulungkot ka pa Pag tayo may problema, nalulungkot ka, nagwo-worry ka, may ganun ka pa rin pakiramdam, kahit may Holy Ghost na tayo, pero yan ang kagandahan because ang comfort na mayroon ang mundo, hindi nila nakukuha yung comfort na mayroon sa church natin because of the Holy Ghost, mga kapatid. That is why. Sa ating mga kabataan, be thankful. Pag may problema, be thankful. Pag may problema, huwag iiyak ka agad. Find a way, find a solution. Ano bang dapat gawin dito? Huwag basta-basta bibigay. Why? Ayaw nating mangyari kagaya ng mga kabataan dyan sa labas. Pag wala nang may humahawak, pag wala na silang masandalan, yon ang tendency kaagad. Akalain mo? Ayan si Baded. Sumasagot si Baded. Why, mga kapatid? Imaginein mo. Ano ang kwento na gusto nating mangyari sa buhay natin? Pasalamat tayo kung ang magulang natin na pinanggalingan, sila ay may kakayanan sa buhay. Mapag-aral tayo. Everyday, mapakain ka ng ham, ng bacon, ng... Pag everyday, ganun ang pinapakain sa'yo ng magulang mo, hindi ka mahal nun. Gusto ka niya kagad patayin. Why? Nakakamatay lahat ng ganong klaseng pagkain. But what we are saying, mga kapatid,
Sa mga anak na ang pinanggalingan ay may medyo okay ang magulang, may kakayanan na ikaw na bata, hindi mo naranasan yung hirap ng iba. No, hindi mo kailangang pagdaanan yun. Kung sila naghirap, but again, you must be thankful, no, na naging ganon ang parents mo. No, you appreciate kung anong mayroon ka. Hindi kailangan na maranasan mo kung anong naranasan ng iba na sobrang hirap-hirap. No, wala silang choice, mga kapatid. But doon naman sa talagang hirap yung pinagdaanan, be thankful also. Why? Doon ka lumakas, doon ka naging responsible, doon ka umayos, doon mo na appreciate ang mga bagay-bagay that someday yun din ang pwede mong makwento na buhay sa kapwa natin, mga kapatid yan. Pinag-aral ng magulang, inasikaso lahat, no, tapos ganun lang ang mangyari. No, hindi yun tatalon kung walang daladalang problema sa isip yun. Yun ang katotohanan. No, ano ang sabi nila? Pag ikaw naging seaman, you will see the whole world. No, punta ka, kailangan madaanan mo yung Panama Canal, yung Suez Canal, no, yung mga magagandang lugar. No, puro kanal. Ano ang sabi, mga kapatid? No, ang sabi nung mga nag-retired na ng barko, yes. No, ano ang sabi nila? Makikita mo daw ang buong mundo. Sabi nila, hindi totoo yun. Yung makikita mo sa buong buhay mo sa pagsakay mo ng barko, wala kang makikita kundi tubig. No, hanggang doon ka lang sa pier. Hanggang doon ka lang sa port. Minsan, buti kung makababa ka ng port. Nakapunta na ako ng US, pero hanggang pier lang. No, hindi ka naman bumababa dyan. Yung iba, jump ship ang tawag dyan. Pag ayaw mo nang bumalik sa barko. No? At imagine kung anong klaseng depression, kung anong klaseng kaisipan ang pwedeng pumasok dyan. Lahat tubig, mga kapatid. Say, praise the Lord. And again, umpisa na tayo ay maglingkod kay Jesus because your names are written in heaven. Wala tayong kamuang-muang nito dati. No? Tira lang tayo ng buhay natin, plano, paano magkumita, paano yumaman, paano lahat na lang, wala tayong pakialam kung anong plano ng buhay natin spiritually. But Lord, thank you that you have found us. We have found you and you allow us na yung mga pangalan namin ay makasulat or maisulat dyan sa Book of Life. Sa Exodus chapter 32 verse 30, daanan natin, mga kapatid. Exodus chapter 32. Verse 30. And it came to pass on the morrow that Moses said unto the people, you have sinned a great sin. No, matindi ang inyong mga ginawa na kasalanan. No, sobra-sobra, and now I will go up unto the Lord. Peradventure, I shall make an atonement for your sin. No, ako ang gagawa nito dahil sa inyong mga kasalanan. And Moses returned unto the Lord and said, these people have sinned a great sin and have made them gods of gold. Ito yung paggawa nila ng golden calf. Yet now, if thou wilt forgive their sin, and if not, kung hindi, blot me. No, burahin mo ako. I pray thee out of the book which thou hast written. No, sabi ni Moses, because si Moses naniniwala na pwede palang burahin yung kanyang pangalan doon sa nakasulat na, no, because of sin, and even diyan ang takbo ng kwento na si Aaron mismo, his name was written also in that book, pero dahil sa kanyang pag-amin at siya ay doon sa paggawa ng golden calf, no, ano ang isang rason na ang kanyang pangalan ay hindi mabura doon? Ang sabi diyan, you must repent. No, at dahil sa kanyang ginawa na kasalanan, dahil yon lang ang makapagbubura ng ating kasalanan doon, no, Aaron repented at sa kanyang pagsisi, mayroon siyang 38 years na naging high priest pa.
no, sa time ni Moses. No, so yan ang sabi ni Moses diyan. Another verse, daanan natin. Sa verse 33 pala dito muna. And the Lord said unto Moses, whosoever hath sinned against me, no, kung sino man ang nagkasala sa akin, him will I blot out of my book. No, siya ay aking tatanggalin, buburahin, no, sa aking libro na yan. No, sa verse, sa Revelation 3:5, Revelation 3:5. Remember, sa verse 5 pala, he that overcometh, the same shall be clothed in white raiment. Ang sino mang ay makaka-overcome, makakalampas, no, ay siya ay pasusuotan ng puting damit. And I will not blot out his name out of the book of life. Hindi ko buburahin ang kanyang pangalan doon sa aklat ng buhay, but I will confess his name before my Father and before his angels. No, another verse, 22 verse 19 sa chapter Revelation. Verse 19. May sinabi rin si Jesus dyan. Sa 18 muna, for I testify unto every man that heareth the words of this prophecy of this book, if any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book. Grabe, ano? Sabi niya, kasi ang mangyari niyan, no, hindi, para mang insulto sa Diyos ito, dadagdagan mo pa, hindi ka pa kontento sa ginawa ko. No, hindi ka pa nadamihan sa mga naisulat ko rito. No, but the plagues that are written in this book, verse 19, and if any man, ang sino mang tao shall take away from the words of this book, of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life. You know, ay buburahin ng Diyos yung kanyang parte doon sa book of life and out of the holy city and from the things which are written in this book. Lahat ng ito, mga kapatid, ay paalala ng Diyos natin ito, no, pagdating sa paglilingkod natin sa Kanya, mga kapatid. Psalms 69 verse 28, no, mga verses lang ito about that book. Psalm 69 verse 28. Verse 28. Ang sabi dito, ito, ano ni David to prayer niya ito No. Sa verse 27, add iniquity unto their iniquity, and let them not come into thy righteousness. Let them be blotted out of the book of the living, and not be written with the righteous. No, this is one of the prayer of David, no, mga kapatid, because siya ay naniniwala din, no, why? No, sa paglilingkod natin kay Jesus. No, kaya ito napakaklaro, mga kapatid, na ang once saved, always saved, hindi talaga totoo. No? At hindi rin totoo na tayo na andito na sa church, tapos paglabas natin dyan, umayaw na tayo sa Diyos, umayaw na tayo sa church, no, dala-dala mo pa rin yung Holy Ghost dyan, hindi, save pa rin ako. Akala nyo, kayo lang maliligtas. Binigyan din naman ako ng Diyos ng Holy Ghost. Binigyan din naman ako ng Diyos ng kaligtasan, nabaptize din ako in Jesus' name, nakikinig naman ako ng Word of God, kahit wala na ako sa church. Do we think, no, ano kaya ang mangyayari? No, pag ang basihan natin, pagdating sa Word of God, mga kapatid, are we still saved or not? No? Ano kaya ang mangyayari doon sa pangalan natin na naisulat na, if we are not considered anymore righteous, kung hindi na tayo naglilingkod sa Kanya, ano kaya ang pwedeng mangyari? No?
Anong i-expect natin? That is why ang utos at ang advice sa atin palagi, kahit ano pa man ang sitwasyon natin mga kapatid, as long as we can come to church, we can give our time, we must come to church. Sa mga new converts natin, pag kayo nahirapan dahil sa trabaho, sa takbo ng pamilya, na may mga selebrasyon, timing pa naman lagi yun. Tapos alam din nila ang kahinaan mo na pag ikaw in-invite nila, hindi ka makatanggi. Alam na alam nila. Hindi ka makasabi ng no. No. No talaga ang dapat na sagot. Why? Sister, brother, sinasabi nyo lang yan kasi parang ang dali lang sa inyo. Yes, sinasabi namin yan, hindi dahil sa nadadalian kami, dati ang hirap din. Ang hirap magrason. But we are making a story before God na Lord, sa panahon na ito na kailangan naming mamili, ang gusto naming mangyari na ilagay sa kwento, Lord, ikaw ang pinili namin. Hindi kami pumili. And yan, mga kapatid, ano ang ginagawa ng Diyos? Pag ang Diyos pa naman natuwa, okay. Write her name, write His name before to become a memorial that someday, every time na may makabasa niyan, His name or her name will be magnified, will be honored. Pero pag ang Diyos naman nagalit, okay, ilagay mo yung pangalan ni Judas. That his name will be remembered na siya ang naghudas sa akin forevermore, pati sa kanyang mga henerasyon, pag may kadugo, lahat. Ganon ang pwedeng mangyari. Written for a memorial. Lahat, hindi natin alam mga kapatid kung paano tayo binibida ni Jesus every time mayroon tayong nagagawang desisyon na para sa Kanya. At ang desisyon na yon, alam natin na hindi madali, but because ang gusto nating mangyari, Lord, ang gusto kong mangyari pag may nagbasa ng iba, pag ikaw nagbasa ng kwento ng buhay ko, grabe naman, lagi akong pinagtatanggol ng anak ko rito, lagi siyang andito sa church, may overtime kasi kailangan niyang mag-ipon ng marami, pero binaliwala niya yung overtime para lang siya makapunta sa church. Yung trabaho, sa mga trabaho natin mga kapatid, huwag tayong magsisi kung tayo ay umalis sa trabaho dahil gusto nating makapaglingkod kay Jesus ng maayos, makapagbigay ng time sa Kanya. At ngayon, kung ikaw wala pa ring trabaho, matagal na, huwag kang magsisi na ginawa mo yung desisyon na yan. Why? Antay-antay. Our God is not unrighteous to forget our labor of love. Yung desisyon natin na yan na pinagtinayuan natin siya, kung ngayon wala ka mang trabaho, wag magsisisi sa isip natin, nagkamali yata ako ng desisyon. Hanggang ngayon, wala akong Hanggang ngayon, parang hindi nadagdagan yung bank account ko. Nabawasan pa dahil wala na akong trabaho. No, wag kang magsisi dyan. Why? Just wait for God. Alam niya yan. At hindi yan siya magpapatalo. Ayaw ng Diyos na sisingilin natin siya, Lord, nagkulang ka, hindi niya gagawin yan. At sinisigurado ng Diyos na yung desisyon na yan, dahil gusto natin, Lord, gusto namin ganito. Kahit sa mga kabataan, now, you must learn how to stand before God. Kayo na mga kabataan, mga young people, you are now making your own story with God. Gumagawa rin kayo ay ito, mga barkada, mga kaibigan na hindi dapat. Sige, konti lang, no. Out na tayo dapat dyan. Why? Dahil ang gusto nating mangyari na ang kwento ng buhay natin pagdating sa Diyos, yung bang puro victory. Although hindi natin sinasabi wala tayong up and downs, mayroon, marami. Mga discouragement, mga panghihina, mayroon tayo lahat yan. But every time, pag nakita ng Diyos natin yan, mga kapatid, dahil tinayuan natin siya, antay-antay lang tayo. Dahil yun pa naman ang pinakamahirap. Pag nag-order ka, gutom na gutom ka na. Yung gustong-gusto mong kainin, dahil gutom na gutom ka na, binyahi mo yung lugar na yan para lang mapuntahan mo pagdating doon, ayun gusto ko niya, sir, out of order po yan. Ay, miss, okay, wala pala kayo niyan. Yan pa naman saan ang pinunta rito. O sige, yun na lang. Sir, are you willing to wait for 30 minutes? Ay, talaga naman hindi mo na alam kung ano. But sometimes, we are making our own story with God, but also God
ang Diyos natin, mga kapatid, gusto niya siya rin ang maging author talaga ng takbo ng buhay natin na ito. No, we are worshiping God. No, ang ganda ng service natin, ang ganda ng presensya ni Jesus, ang ganda ng worship natin kanina. No, hindi ibig sabihin yan na lahat tayo physically in good health condition. No? No, kita naman natin. No, mga kapatiran natin dito. Yan, sila Brother Lito, sila Brother Ricky, andito si Brother Ricky. Ayan, wala ka. Ayos ang pwesto mo niyan, Brother Ricky. Ay, para sabi, wala si Brother Ricky rito. No, andun pala. No. Anong gusto nating mangyari, mga kapatid? No, sa kwento natin. No. Yan, every time may prayer meeting, yan, tulog yan. No. 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 Para bang sinasabi ng Diyos nung kay Jeremiah, no, kahit si Jeremiah nakakulong na. No. Ang daming mga sinulat ni Jeremiah na siya nakakulong. Si Paul ganun din. Anong sabi ng Diyos kay Jeremiah? Okay, tawagin mo si Baruch. Si Baruch ba 'yun? No, tawagin mo. No, dalhin mo rito yung mga nasunog na, yung mga nasira na, lahat. O tapos ngayon, okay, padalhin mo siya ng mga gamit, okay, magsulat siya. No, kahit nasa kulungan nagsusulat. No. And we are making our story with God, mga kapatid, until the rapture, na ang gusto nating mangyari, na ang pagdating sa ending ng kwento natin sa paglilingkod sa Diyos ay victory. No. Ayaw natin na pagdating sa Acts, no, para bang Acts doon, ang ganda na ng mga sulat. He's been with me for many long years. We are with each other, supporting each other sa paglilingkod kay Jesus. Sa ministry namin na ito, we are partner, we are tandem, kami magkasama. Tapos pagdating sa dulo, iniwan niya ako. No, dahil siya nagsawa na. No. Ayaw natin ganun ang mangyayari sa paglilingkod natin kay Jesus. Ganun ba ang kwento na gusto nating mangyari? No? Na sa paglilingkod natin kay Jesus? No? Ano ang gusto nating mangyari? Na ang kwento, nandito siya rati, pero nauna na siyang lumabas, umayaw na siya sa Diyos, hindi na siya umayo sa Diyos, no, nawala na yung gana niya sa Diyos, umalis na siya dahil pinagpalit niya ang Diyos kaysa sa lahat ng mayroon dito, no, dahil hindi niya nakita. No. Parang sabi ko kanina, nasampulan agad ni Sister Kate doon. No. Ganon ang takbo ng kwento. No. Yung bang pagdating din sa labas, may makita ka na kaibigan, kamag-anak, no, tapos yung mga nanggaling dito na dekada nang umalis, pag nakita mo minsan sa labas, at dahil sa excitement minsan na mayroon pa tayo, no, na hindi mo dapat minsan kausapin, pero na-excite ka kasi. No, hey, nagkita kayo. Tapos ano ang tanong niya kaagad? Nagsisimba ka pa doon? Di ba may ganong tanong? No? Nagsisimba ka pa doon? No? Of course! No. No, why, mga kapatid? Dahil gusto nating mangyari that every time may tao, may kung sino pa man, at ang Diyos natin mismo, gusto natin na ang kwento na mayroon tayo sa Kanya positive. No, ayaw natin yung mga kwento na ito, andyan ako dati, kaso nawalan ako ng gana sa Diyos, kasi na-inlove ako sa labas, mas mahal ko yung tao na yung kaysa dito, kaya pinagbigay ko lahat. Brother, kamusta ka ngayon? Yung pinaglaban ko na mahal ko, brother, nawala na siya. No, at iniwan ako. No, binigyan ako ng problema. No. So ano ang mayroon sa kwento na 'yan pag ganun? No. Puro pabagsak na kwento, puro discouragement na kwento, puro mga kwento na walang victories, puro repentance na kwento, puro pagsisisi, puro lahat. Ayaw natin ng mga ganong klaseng kwento. No, ang gusto nating na kwento, no, what is your story before God, dahil kwento natin ito pagdating sa Diyos, mga kapatid, that every time, kasi ang Diyos mismo may record din siya. No, lahat tayo may record, kaya anong sabi niya pagdating doon sa langit, siguro yung kwentuhan natin, ano? Lord, talagang pinaglabang kita, nakita ko, anong sabi ni Jesus, sige lang, I will wipe away your tears, yung mga lungkot na yan, lahat, naintindihan ko yan, dahil lahat ng yan ay pinaglaban niyo ako, no, mahirap na yan, mga kapatid. No. Hindi kaya madali. No? Nay, tay. No. First year ito. No, first year na birthday ng apo mo.
No, pag ganon, ay siyempre, ikaw naman. Anong sabi nila? No, ang nanay, mahal niya yung anak niya. Pero pag nagkaroon daw ng apo, ay mas matindi. No, i-spoil niya talaga yung apo niya. Yun daw ang sabi. No? Ikaw ba naman, ganon, hindi ka makakatanggi. But from paunti-unti, mga kapatid, we understand. No? Dahil pag tayo ay bago pa sa church, hindi tayo pinipwersa ng gusto, but we are guided by our leaders, by the Word of God, no, na yung mga tradition, mga culture, lahat na nakasanayan natin sa pamilya, na hindi pala according to the Word of God, unti-unti inaasikaso yan, yung bang ina-align natin ulit na hindi, dapat yan para sa Diyos. Okay yan, pwede yan sa pamilya mo. Okay, o trabaho mo, wala namang mali, gawin mo yung trabaho mo. No, ano ang sabi ni Jesus? No, if you love me, no, more than your father, more than your mother, more than your lahat. Sabi niya, you are not worthy of me. Why? No, hindi naman gusto ni Jesus lahat na ayaw natin makuha. Ang gusto niya lang yung priority na mayroon tayo sa Kanya. Hindi niya yung wawalain. Anong sasabihin ni Jesus? Oh, wag na kayong mag-aral dahil gusto ko everyday andito kayo sa church. Wag na kayong magtrabaho dahil gusto ko andito kayo sa church. Hindi ganun ang Diyos natin. No? Ang gusto niya lang mangyari sa atin, okay. Okay, andun ka sa pamilya mo, pero pagdating ng Wednesday, prayer meeting, dapat andito ka. No, kasi para yan sa akin. Pagdating ng Sunday, okay. Kung saan-saan ka gumala, kung may transaction, okay, mag-service ka muna. Pero tayo nasanay. No, nung bago ako sa church, doon sa Bacolod pa lang, sa 3rd Road, nabutan ko pa yon, yung parang bahay lang din. No, umpisa namin. No. Sabi ko nun sa tita ko, alam naman ni mama yan kung sino yung tita ko na yun. No. Sabi ko doon sa tita ko na nagbibigay ng allowance sa akin every month. Noong naaral ako sa TUP. Sabi ko sa kanya, gagraduate na ako sa TUP. Pwede bang pahingi? Kahit yung sapatos lang, bibili lang ako ng sapatos na No, yung, wala pang 1,000 yun eh. No. Sabi niya, Sam, ganito ang gawin mo. No, pag nakatapos ka ng trabaho, nakapag-aral ka na, o pagkatapos ng mag-aral, may trabaho ka na, unang sweldo mo, ibili mo ng sapatos. Sabi niya kasi iba yun. No? Iba ang pakiramdam na pinaghirapan mo yun. No? Pero sabi niya nun, nung nalaman niya na ako nagsisimba na dito sa church natin, sabi niya, hindi na kita bibigyan ng allowance dahil nagsimba ka na pala dyan. No, kasi ang pwede mo sanang gawin para kumita ka, okay na yan, sa umaga andyan ka. No, simba ka dyan, okay na yan. Pagdating sa hapon, magtindi ka ng bananakyo, maghanap ka ng, kaya mahal na mahal ko yung bananakyo dyan sa may Taft Avenue eh. No, sabi niya, magtinda ka ng bananakyo, maglako ka, para may maipon ka, okay na yung umaga lang. O, di ba? Parang tama naman. Oo nga, ang ganda ng strategy, motivation. Financial advisor, di ba? Okay. No, kasi kikita ka. No. Mabuti na lang, new convert. No, gahara-hara pa. Yung talagang, ay wag na! No, di bali na, talagang pinaglalaban mo. No, ay hindi, para sa Diyos to, para sa Diyos to. No, pati problema, hinahamon mo eh. No, Lord, hindi na kita maramdaman. Wala na bang problema dyan? Nung dumating yung problema, Lord, wag naman. No, mali pala. Why, mga kapatid? No, pero yung mga moments na yon, we are creating a story before God. No, kung gaano tayo kasigasig, kazilos sa paglilingkod natin sa Kanya on the day that tayo ay new convert, mas masilos pa tayo dapat na tayo ay nagiging mature na sa paglilingkod natin sa Diyos. Mga kapatid, no, kung new convert natin, pinaglalaban mo lahat. No, kasi in love ka eh. No, feel ko yung Holy Ghost. Gusto mong sa church ka lang lagi. No, after 5 years, after 10 years, ito na ang realidad. Hindi pala lahat ng tao sa church angel. No? May demons din pala. No? Yung dating paningin mo na may pakpak, ngayon may sungay na. No. Why, mga kapatid? Ayaw natin ng ganun. No. What we're saying, mga kapatid, sa paglilingkod natin kay Jesus, ang gusto nating mangyari, bago pa man dumating ang rapture, ang gusto nating kwento, kung ang sigasig natin nung time na tayo ay new converts, mas lalo pa nating maging sigasig, maging faithful, maging righteous, no, sa paglilingkod natin sa Kanya, mga kapatid. No, because lahat
It is a sign of our maturity before God, mga kapatid, no, na kasi ang pangit ng dating, grabe, sobrang, ay, andito pala si Brother Gamaliel. Brother, welcome, andito pala. No? Gusto nating makita, mga kapatid, na yung bang, kasi malungkot na ang kwento natin, oh, grabe, dati grabe ang zeal niyan sa paglilingkod. Lahat ng outreach sinasamahan. No, lahat ng ganito, andyan palagi. Tapos pagdating sa dulo, ano nangyari, brother? Na-exhaust daw siya. Or exhausted na. No, nawalan ng gana sa Diyos. No, ayaw nating mangyari ang ganun, mga kapatid. But again, Lord, thank you that you are with us. No, sa paggawa namin ng kwento na ito, hindi kami nag-iisa, Jesus. Kasama ka namin at ang kwento na ito ay hanggang langit, Lord Jesus. Thank you so much, Lord. We praise you. Thank you, Jesus.